ano pa rin, ang taltalakayin natin. Siyempre, mga ka-GPnatics, eto, First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, nasaksiyan din pala ang palpak na trabaho ng Diskaya. Biruin mo sa kanila pong papel ay completed na rin. Pero sira-sira. Wala pong tawag dito, yung kanila pong paggawa, mga kababayan, ay hindi po maganda, substandard din. 'Di ba? Ito yung tingnan natin. Diyos ko, mga Diskaya, hindi na natapos ang inyong problema pagkadami-dami. Late Late na nga, nagpatalastas pa. Hoy! Anak ng baka. Haba ng patalastas, 1 minute. Film Heritage. Ayan, mga kababayan, ang atin pong First Lady. Yes, itong building na to, ang tawag dito yung ay nagpunta doon, tiningnan nila yung Heritage Park. Diba? Na ipinagawa po, mga kababayan, sa kumpanya rin ng mga Diskaya. Pero iba po ang nangyari, sa halip na dapat tapos na ito, hanggang ngayon ginagawa pa rin. At maraming back job. Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At syempre, alam niyo naman, ang First Lady, talaga ang puso niya, at ang advokasya niya, para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino, gawa ng Pilipino. Pero, itong building na to, instead na ngayon dapat, ito turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025, makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga Diskaya. Nako po, Diskaya. Tapos sabi ng abogado, wala po kaming ginawang ghost project. Wala po kaming tinakbuhan. Lahat po ay standard ang aming mga pinagagawa. Maayos po ang aming mga korporasyon. Lahat po ng proyekto namin ay kompleto. Kompleto sa dokumento. Kompleto. Di umano, completed sa dokumento. Pero ang totoo, marami pang mga back job. So you said, bakit po siya nakakadismaya? Makikita po natin mamaya, itutur ko po kayo, ipapakita natin, nakita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pag tulo ng tubig ulan, diretso sa kalsada, lahat ng taong dadaan, pwedeng mabasa. So hindi lang po yan, marami pa po. Makikita niyo po, may mga water leaks na po, mamaya. Ay, tama, Ma'am Nases, walang respeto. Biruin nyo, etong proyekto na ito, 'di ba? Alam naman natin na talagang ang pelikulang Pilipino ay talagang gusto natin ito ay ma-preserve, 'di ba? At mapangalagaan. O kaya nga pinaayos ito ni First Lady Lisa, itong Heritage Park na 'to. Tapos, yung mga Diskaya, winalang hiyalang yung nasabing proyekto. Akala kasi nila siguro, mga kababayan, ay lusot na sila dito. Siyempre nga naman, kapag isang taon pa lang o ilang buwan, may sira na o another project. Grabe ka daw, Diskaya, nakakadismaya ka. Pag nakita niyo po yan. So, yun po. At hindi pa po to talaga natatapos. Makikita niyo po lahat mamaya kung bakit nakakadismaya, bakit mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga Diskaya. Supposedly po, today matatapos. Yes. Pero dahil po marami tayong nakitang problema, paano po natin, may habol ba tayo sa mga... Definitely, kasi kung mapapakita talaga natin, ito makikita naman natin kung bakit nagkaganito, kung wala silang valid reason. Maganda dyan sa mga Diskaya, alam nyo magandang gawin dyan. Sige nga mga kababayan. Sagot po kayo, ano magandang gawin sa mga Diskaya para madala? Para madala. Normal na yung ma-sequester yung kanilang mga sasakyan. Nandun na yon sa BOC ngayon.
normal na din yung sila po ay makasuhan, normal na yung makulong, 'di ba? At imposible naman mangyari yung bitay, 'di ba? Dahil wala naman po tayong bitay. Ano ang magandang gawin sa kanila bukod sa mga nasabi ko? Hindi, ano lang, katuwaan lang. Ano bang magandang gawin sa mga diskaya? Para madala. Warbis Doc, salamat boss. Thank you. Total ban at kasuhan, sabi ni Ma'am Allen Arsenas. I totally disagree sa total ban, kasuhan. Normal na yan eh. Total ban, nakakalusot pa rin. 'Di ba? Nakakalusot pa rin. Ipapangalan lang yan sa ibang mga pangalan eh. Blacklist lahat ng company nila. Blacklist. Pero pwedeng magtayo ulit yan ng panibagong kumpanya sa ilalim ng ibang pangalan. Palisin sa bubble gang. Ibitin ang patiwarik, sabi ni Rayan. Pinakita ng GMA7 balita na korap sa politika, Senado at Congress tulad ni Boy Queso, Boy Dila, Bongo, Nak ni Bong Revilla. Mamaya pag-uusapan natin 'yan sa second live natin mamaya, no? Sabi ni Warbis Doc, Pris, all ari-arian. Hindi. Alam niyo ito na mga kababayan. Ako nasasagot. Ito pala eh. Meron. Itapon sa ilog, lunurin sila sa baha. Ayan. Nakuha mo. Roderick Relyama, ilubog sa tubig baha. Ayan, mga kababayan. Ang pinakamagandang gawin dyan, nadali nyo ang gusto kong sabihin. Para maranasan nila at maramdaman, di ba? Let them feel what we are feel. What we are or what we have right now, di ba? Kung ano yung mga let them feel what we have experienced. Yon ang pinakamaganda doon, mga kababayan. Ipasipsip sa linta ang dugo. Grabe naman. Pakagat natin sa hantik at itali. Hindi, mga kababayan. Pwede lahat yan. Pwede lahat yung naisip nyo, pero ang pinakamaganda talaga dyan, mga kababayan, kapag baha, ilubog mo sila doon sa baha. Yung tipong magkakanda kumahog sila doon kung paano sila makakasurvive doon sa baha. 'Di ba? Let them feel what we have experienced, mga kababayan. Tingnan ko lang itong mga ito, 'di ba? Kung ano po yung kasasapitan nila. Mararanasan nila for sure yung ginawin, 'di ba? Mandiri doon sa tubig baha, na halo-halo na etchas, ihi ng daga, 'di ba? Ipis. Pag nakainom pa sila ng tubig baha, ewan ko na lang kung hindi ito madala. Katuwaan ba kamo? O sige, ganito na lang. Magkano ang nakurap? Itali sa poste at kada isang tali, isang talo, sampal-sampalin isa-isa. Wag yun, mga kababayan. Baka mahalata tayo yung sampal-sampal. Di ba? Ang pinakamaganda talaga dyan, ilubog mo sa baha. At walang tutulong ha. Sila lang talaga. Kung paano sila makapag-survive doon, kung paano sila lumangoy sa baha, di ba? Para makapunta sa gilid. Tapos, lagyan nyo ng mga daga, lagyan nyo ng mga ipis. Tingnan, don't take too much of me. I'm too sweet. Sabi siguro, mga kababayan ng mga diskaya, mga walang hiya kayo. Doon pa lang, mga kababayan, mga ka-GP Natics, mararanasan na talaga nila yung nararanasan natin na hindi nila kakayanin for sure. Diba? Dosage of their own medicine ba? Correct. Sila natutulog ngayon sa kama, sa malalambot. Yung kanilang mga pader, hindi tawag dito, hindi bakal, kung hindi mga salamin pa. Biruin mo alam mo, nakakalungkot, mga kababayan, na nakakainis eh. 'Di ba? Biruin mo yung kanilang garahe. Yung garahe nila,
Diyos may Marimar, ilang milyon kaya yun? Samantalang tayo, yung tinutulugan natin, kasing laki ng banyo. Nagsisiksikan pa tayo. 'Di ba? Samantalang sa kanila, ilang doble noon, garahe, pwede mo nang pagtayuan ng mansyon. Oh. So para makaganti tayo sa kanila, mga kababayan, dapat may makausap tayong mga lawmaker dito eh. Yung mga magnanakaw na to, 'di ba? Iparanas sa kanila yung nararanasan natin. Patulugin sila sa tubig. GP, patulugin sa tubig. Aba, mayroon nun. Ang ibig ko pong sabihin, hindi naman sila matutulog ng ganon. Literal. Ibig ko pong sabihin, magtitiis sila na nasa baha, 'di ba? Tapos doon na sila aantukin. Yung tipong kukuha sila ng kapirasong tawag dito, kahoy na pwede nilang pagpatungan para makaidlip. Hoy, naranasan namin 'yan. Oh, naranasan nga namin na halos yung bubong ng third floor namin, ito na yung third floor, ganyan yung third floor, ito na yung tubig. Mga kababayan, na kailangan sirain namin yung bubong para lamang tayo po ay makaligtas sa baha. Naranasan namin yan. Eh kung sa kanya nyo iparanas yan, baka malamang di na yan abuti ng kinabukasan. Oh. Laking kahiyan yan sa mga anak na mag-asawang diskaya at tatak na yan sa buong buhay nila. Ay sus mio, di ba? Mas gusto ko yung hihiwain sila ng blade tapos patakan mo ng kalamansi o rabing alcohol. Hindi, mayu human rights kayo yun. 'Di ba? Maganda talaga para hindi halata, iparanas nyo lang sa kanila yung matulog sa baha. Oh. Baka makakita to ng daga, ipis, mandiri na to. Kung bakit hindi nila ito na i-turn over ng tama at naaayos sa kontrata, pwede sila makasuhan. Unang-una, civil liability, meron to. Tama. Diba? Kung meron makikitang panloloko, hindi maikakaila na pwede sila makasuhan ng estafa. Kasi for the record, magkano yung kontrata na... Okay. Lumalabas po dito yung revised contract amount is 107,983,128.81. So, gusto ko lang mapasabi sa inyo, ang kontratang ito, yung contractor dito, hindi lang pang baha, pang building pa. Grabe. What are you trying to tell us? Lumalabas dito, Hala ka. hindi lang mukhang flood control project. Ma'am Elizabeth na Pisa, patay ka. Baka dito pa kayo magkatuluyan ni Warbisdak, ha? Ang programa na JNK, Love Sweetheart. Projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo dito. Is this also under DPWH? Yes, ang kontrata is under Ano DPWH. po reaction ni First Lady nung nakita ko na hindi pa tapos at maraming alpha? Yes, oo. Nung kinausap niya kami dito, talagang siya mismo ay talagang dismayado. Kasi ang First Lady kasi, pag gusto niya ng trabaho, dapat maayos. Tama. Dahil hindi naman ito tinitipid, tama naman yung sabi. Actually, mga kababayan, nakasama namin yan si First Lady. Nakita namin pagdating sa mga ganito, mga proyekto, dapat pulido, dapat maayos. Kapag hindi, makita nyo, nakasimangon. Bidding. So, dapat ayusin ang trabaho. Kapag nakipagkontrata ka, huwag ka nang kukuha ng maraming kontrata kung di mo naman kayang Tama. tapusin. Pinagsabay-sabay, pera lang ang gusto eh. New building, lumalabas. Oo. Oo. Yes. What are the indications na hindi lang ito ang non-flood control project na may anomaly? Katulad nito, ngayon lang na-discover. Actually, binibisita kasi ito ni First Lady eh. Kaya nalaman niya na itong Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, mga diskaya talaga. Mas lalo siya na-dismaya. Pero may mga indikasyon pa na hindi lang ito ang non-flood control project na Most probably, kaya kailangan talaga natin tignan lahat-lahat kung ano mga naging proyekto sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. And at the same time, tingin ko, hindi lang ito. Kahit yung mga nakaraang panahon. Pero ano po yung nakasaad sa kontrata ng mga diskaya? Pwede bang, obligado ba silang ayusin yung mga nakita natin na problematic nila? Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa at lalo itong hindi magiging maganda ang resulta,
might as well, humarap na lang sila sa kaso. Ma'am, sino anong nag-udyok para silipin na mayroon din palang anomaly o supposedly nag-udyok sa building? Kasi since ito nga ay Great Pacific Builders and General Contractor Inc. at isa sa mga nakasama na iba blacklist, syempre mas naalarma po ang unang ginang dito. So Yusek, nung nalaman, narinig niyo yung First Lady na si Vizcaya pala, o pumutok yung pangalan ni Vizcaya, yun ang parang naging triggering factor. Yes, oo. Nung nakita nila teka lang, sa news, sila yung kausap natin eh. So, mas lalo siya nadismaya dahil talagang mukhang hindi talaga maganda ang mga gawa. Yusek, na ba inspection na po ba ito? Yes, oo. Kaya dinala Pero namin. inyo mga kababayan kung 2016 pa lang at napatunayan na hindi maganda ang gawa ng mga diskaya, 'di ba? It should be fixed, mga kababayan. It should be fixed right away. 'Di ba? It should be fixed upfront. Pero walang ginawa yung previous administration. And perhaps sabihin natin mayroon din namang pagkakamali ang ating o pagkukulang, hindi pagkakamali, may pagkukulang din ang ating kasalukuyang administrasyon kasi mga kababayan, lalo na yung DPWH Secretary na si Bonoan, 3 taon, naging complacent, 'di ba? Pero kung noon pa lang ay napa-stop na natin, na nakikita natin kung na double check kung sila po ay nakakapag-imbestiga sa mga project ng mga diskaya, hindi na sila abot sa punto ng napakadami nilang makukuha kurakot na pera. Or sabihin natin, kung pinansin ito ng dating administrasyon, maaring lahat po ng mga proyekto ay maging maayos, di ba? Maging maayos. Kumbaga standard yung kanilang paggawa sa mga proyekto. At dahil nga po pinabayaan, binaliwala, pinagbigyan na lumawig pa at dumami ang kanilang mga construction company, mga korporasyon, parang ano na lang sila, okay lang. Hindi naman tayo hindi naman tayo makikita na substandard yung mga gawa natin. Ano yun, Zoe? Bakit naman? Ano yung bakit? Hindi, sabi ko kasi kung tinatanong mo yung kay Pangulong Bongbong Marcos na sinabi ko, kasi nga, mga kababayan, inamin naman ng Pangulo 'di ba? Na nagkamali siya kasi 3 taon ngayon ko lang nakita ito, yung corruption. Syempre may part ng negligence doon, may pagkukulang. Lalong-lalo na yung dating DPWH Secretary, nakukuya-kuyakoy. 'Di ba, mga kababayan? Kaya nga ang mga pangalan, Sara, kaduda-duda. Oy, yung dalawa dyan na nagkakaigihan, ha? Din kayo para makita niyo po Oo. kung ano ba ang naging trabaho nitong Great Pacific Builders and General Contractor Sino Inc. ang nag-inspect initially? DPWH na rin? Yes, kasama po siya. Kasi before po, nung ito ay unang pasinayan, Kita nyo, chinek pa pala ng DPWH. Chinek pero walang nakita. Ano yun? Nakatapal pera? Chinek daw Tapos hindi nakita, nakatapal pera. ni First Lady, kasama din po si Secretary Manny Bonoan. Oo. So, syempre, nandun po yung paniniwala na makakaya po itong tapusin. Pero itong recent, ma'am, si Secretary Dapat kasuhan nyo rin yan si Bonoan Chinek. Walang nakita. Gaano kaya kalawak yung pera na nakalagay sa kanyang mata? Shhh, ganyan siguro, ano? Okay. Una kasing nagka-problema sa food production. Ngayon medyo ayos na, kaya makikita na nila ang ibang mga issue. Hindi, mga kababayan, kasi nga, ako totally disagree sa'yo, Sir Smokey. Tama ka na nagka-problema sa food production noon, nagkakaroon ng mga smuggling, 'di ba? Sa sibuyas at kung sa ano-ano pa, sa sugar. Pero ano yan magkakaiba sila ng ahensya. So para sa akin, mga kababayan, kung ito nakikita yung problema ng food production dati, bakit hindi nakita sa problema ng DPWH? Isa lang ibig sabihin, alangan naman yung
yung secretary ng DPWH may problema doon sa food production, yung secretary ng DPWH sumasama din, pumupunta rin doon sa pag-iimbestiga ng food production. Kumbaga sa akin, it's a different issue. Kung pinagtutuunan nila yung trabaho nila, mga kababayan, maaga pa lang nasolusyonan na or ito ay naharangan na kaagad. Nakita na ang problema. 'Di ba? Pero dahil walang ginawa, complacent ka eh. Kuya-kuya-kuy. Oh. Ay, hindi, okay lang, Zoe. Walang problema. Tayo naman dito, okay na okay. Kita nyo nga si Warbis Duck, eh. Si Warbis Duck, si Argo, yung Argo hindi yung Argo bingot. Yung Argo, si Warbis Duck, okay sa akin yung mga yan. Basta sabi ko nga, wag ako mumurahin. Diba? Wag akong pipilosopuhin. Hindi, yung pilosopo, okay lang yan. Pero yung mura, wag ganon. Tapos yung flooding, ayaw ko nun. Vince ba, nakita niya na ito? Hindi pa. Hindi pa po siguro dahil ngayon lang po kami nakausap dito para po mapakita rin po sa inyo na Mark, ito po yung naging sitwasyon. At naging Sorry. Batiin lang daw natin si Mark Bon Jovi na anak ni Sir Michael Pangan. Ay, sa'yo, brad, problema nga kasi mula pa ng 2016 nagsimula. Yun nga. Kung ito ay napay-stop na noong 2016, it should not come, mga kababayan, sa sa taon na to. 'Di ba? Hindi na aabot dito. Noon pa 'yan, maayos na sana. Kaya lang wala, puro bunga nga lang yung tandang digong. kondisyon ng pagpapagawa dito sa nasabing kontrakto. Yes, titignan po natin. Titignan mo natin anong pwede nilang gawin. Otherwise, sabi ko, kung wala sila magagawa dito, kaso po talaga ang kakaharapin nila. So may chance pa naman sila, ma'am, na correct kung ano man yung kailangan ayusin pa ito. Yes, let's see. Kasi kung ano yung pwede nilang ibigay pa, na dapat in good faith na to, di ba? Ayoko mangako dahil ipapakita ko na sa inyo kung ano sitwasyon. Let us see kung ano yung pwede nilang sabihin. Ano Yan in good faith. Pero kung ako dapat dito, dapat maging ano na rin kayo, dapat magmatigas na rin kayo dito. 'Di ba? Bigyan niyo ng penalty. Hindi yung hahabulin na lang nila yung kakulangan nila, ipipix na lang nila. Kasi dapat, mga kababayan, gaya niyan, may problema pa. Dapat tapos na kahapon. 'Di ba? Tapos na dapat kahapon at dapat ito ngayon napapakinabangan na ng taong bayan. Ngayon hindi napapakinabangan, nadidelay. Dahil nga doon sa gawa nilang palpak. So dapat bigyan nyo ng bigyan nyo ng penalty. Yung penalty, bigay nyo sa amin. Di ba? Sir Michael Pangan, good luck sa anak mo, sir. Congrats na rin. Sana makapasa. Ay, nakapasa na pala. Ano ba yan, GP? Saan mo ka ba nagbabasa? Nakapasa na sa board exam sa teacher secondary math. Wow, ang talino naman yan, Sir Michael Pangan. Paturo naman ako dyan, ayan yung mga kumpanya ng mga diskaya. In good faith na to. Pero sana, maparusahan kayo. Sana, ilagay kayo sa baha. Yari ka! Mahalo at shoutout sa inyo. Okay guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Magandang hapon at magkita-kita po tayo mamaya. Siguraduhin mo, GP, magkita-kita tayo mamaya. Sige. Mamaya, kita-kita tayo.